po sa bawat isa, HPC. Wow, grabe ang energy! Sino po naabutan ng ulan kanina? Yan. Uminom kayo ng Biogesic, ha? Yan. So today is a brand new day. Praise God at lahat po tayo ay healthy, walang may sakit. Salamat sa Panginoon. Lahat tayo ay ligtas na nakarating sa ating panambahan. With that, I believe more than the reason para magpuri tayo sa Panginoon. So, allow me to open this in prayer. Our Heavenly Father God, maraming salamat Lord sa panibagong umaga. Thank you Lord dahil ginising niyo po ang bawat isa. Salamat Panginoon dahil may kalakasan kami na umawit, magpuri para sa iyong pangalan Lord. Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin Lord God, ang iyong presensya ang maranasan ng bawat isa sa umagang ito. We praise you, God. We honor you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po. Let's start. Let's clap our hands to Jesus. We praise you, God. As we say, you have given me a reason, so I'm singing my praises to you. You have lifted every burden, so I'm singing my praises to you. Sing it's a brand new day, it's a brand new day, brand new day. So I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like you. You got me singing and rejoicing, overflowing with praises to you. Now I'm living in your freedom, overflowing with praise. Once again we sing, it's a brand new day, brand new day. So I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like you. Sing, there's nobody like you. There's nobody like you. Church, pwede bang sundan nyo kami sa part na to? Kailangan nyo lang ulitin yung babanggitin ko. Okay po ba yun? Yun, let's sing! Let's say it's a brand new day, brand new day. So I give you praise. It's a brand new day, brand new day. So I give you one more time. We say it's a brand new day, brand new day. So I'll give you praise. It's a brand new day, brand new day. So I give you praise. In 5, 4, 3, and over you, Lord, it's over you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you. 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 Hallelujah. Tunay na wala kang katulad, Panginoon. At patuloy po kami magpapasalamat, Lord, sa lahat ng kilos na ginagawa mo po sa amin, Panginoon.
And church, as we continue to sing to the Lord, nawa sa pamamagitan ng mga awitin natin, mabalikan natin yung unang rason kung bakit tayo andito. Ayon ay ang magpuri, ayon ay ang sumamba sa Panginoon, higit sa mga tugtugin, higit sa mga lyrics na inaawit natin. May pinakarason kung bakit tayo andito, ayon ay ang magpuri sa Panginoon. And ang totoong pagsamba ay nanggagaling lang sa surrendered heart. Walang pride, walang any motives, walang ibang nais kundi ang magpuri lang sa Panginoon. Makapagbigay ng pagpupuri na kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Panginoon. And with that, samahan niyo po kami kasama ang music team. Umawit tayo ng para bang unang beses pa lang nating aawitan ulit ang Panginoon. We worship you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's so firm that will bless your heart. Sing, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. 'Cause you search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. Sing, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Singing of endless world, King of endless world, no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Sing, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required.
Father, we continue to worship you this morning. Thank you, God, for reminding us that it's all about you, God. Wala pong tungkol sa amin, Panginoon. Lahat po ay nanggaling sa iyo, Panginoon, at dahil sa iyo lamang, God. And Lord, hindi po lingid sa amin ang mga nangyayari, Lord God, sa amin pong mga karatig bansa, Lord. Ilan po sa aming mga kapatid ay pinapersecute, God. And we thank you, God, for this freedom, Panginoon, dahil malaya kaming makaawit, malaya kaming makapagsimba, Panginoon. We are grateful, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga na-overlook namin na mga simpleng bagay, God. And today, Lord, there will be challenges, Panginoon, na kakaharapin namin. Hindi po perfect ang buhay, God, but we pray, God. Matagpuan niyo po kaming nagtatapat palagi, Panginoon. Matagpuan niyo po ang mga puso namin na ikaw po ang sentro, Jesus. Ikaw po ang maging sentro ng simbahan namin. Ikaw po, Panginoon, ang maging sentro ng bansa namin, God. Ikaw po ang maging sentro ng pamilya namin, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, tulungan niyo po kami na ikaw po ang maging sentro ng mga buhay namin, Panginoon. Gamitin niyo po kami to reach other people, God. To spread the good news, Panginoon. Dahil doon niyo po kami dinisenyo, God. To reach lost souls, Panginoon, para po sa iyong kapurihan. Tanggapin niyo po ang aming papuri, Panginoon, ang aming awitin. We thank you, Jesus. Let's sing. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Once again we sing. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Father, this is our prayer, God.
Sing. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Let's sing from my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the, yes, Lord, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all on my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, be the center, God. It's all about you. It's all about you. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess to you, Jesus. Oh, Jesus. We speak the name of Jesus. Come on, speak the name of Jesus. We worship you. Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, be the center. Jesus be the center. It's all about you. For the last time we sing from my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus, you are the reason, Panginoon. Ang bagong season namin, it's all about you, God. Come on, church. Let us to continue to worship the Lord. Patuloy natin iparinig sa Panginoon who He is sa buhay natin. Come on, church. Let us use our mouth. Come on, let's worship God. You are the God who sustains, Panginoon. God, everything, Panginoon, lahat ng na-experience namin, it's all about you, Jesus. It's because of you, God. We enjoy, Panginoon, our relationships. It's because of you, Jesus. Lord, our family experiences greater things. It's all because of you, God. Thank you, Jesus. Everything is because of your faithfulness, Lord. Lord, we experience your promotions in different places. It's because of you, Jesus. Thank you, God. You are faithful, Panginoon. Marami kaming nalalakaran today, Panginoon. Not because we are magaling, Panginoon, but because you are faithful, God. Everything is about you, Jesus. And ngayon, Lord God, tinataas ka po namin sa lugar na ito. As a church, Panginoon, we glorify, we bless your name, God. You are holy, Jesus. You are amazing, Panginoon. You are the God who sustains. You are powerful, God. Sa lahat ng nangyayari around us, Panginoon, you remain faithful. You remain in control.
control, Panginoon. Sa mga moment na hindi namin alam yung gagawin, hindi namin alam, Lord, kung ano i-contribute namin sa country namin, sa family namin, we are sure, God, you know, Panginoon, kung ano yung gagawin, God, because you are the God who is sovereign. You are the God who is in control. To you all the glory, to you all the worship, to you all the praises, to you all the highest kind of adoration. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. For this is all we pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay po, sige po, pasok po tayong lahat ng mga nasa likod. Ayan. Okay po, palakpakan muna natin. Isang pang malakas na palakpak para sa ating Lord na faithful. Okay, lahat po kahit naglalakad ka, pwede ba palakpakan natin ang Lord? Come on, let's give Jesus a hand. Let's clap for God. Come on, guys. Sige po, lahat ng nasa likod. Meron po tayong mga upuan dito sa harap, sa mga wala pang upuan. Okay guys, take your time po. Ayan, happy to see you, church. Happy Sunday, HPCI North Caloocan. Ay, para namang hindi excited. Isa pa nga, Happy Sunday, HPCI North Caloocan. Woo! Ayan, kahit pagod sa buong linggo, today, magpapahinga tayo sabay-sabay, makikinig tayo. Siyempre, matututo at mababago ng salita ng Lord. So, wag na po nating patagalin pa to share the Word of God today. Tawagin na po natin ang ating pastor, Dad's Adet Kalitoy. Thank you, Ate Tina. Magandang umaga sa ating lahat. Last Sunday ay nag-start tayo ng mini-series dahil patapos na ang taong 2025 ay nagpasya po ako na magkaroon tayo ng two-part series specifically on discipleship essentials. This year, tayo po ay papunta na, in fact, ang paglalakbay natin ng paglilingkod sa Panginoon ay nasa ika-20 taon na po tayo ngayon. Hindi po natin alam kung gaano pa katagal tayong maglilingkod sa Panginoon bago siya bumalik. Pero na-realize ko, minsan, para malaman natin kung nasa tamang direksyon ang ating tinatahak o pinupuntahan, ay kailangang balikan natin kung paano tayo nagsimula. And most of the time, dahil sa ating relasyon sa Panginoon, lahat tayo ay merong bago at tamang simula. Pero napansin ba natin, as we go on this journey, merong possibility na mag-detour tayo, ma-out of way tayo, and because of that, nadidelay yung ating growth and development as far as being a disciple of Jesus is concerned.
Kaya ko po sinasabi yan sapagkat ngayong umaga ay gusto kong tapusin natin ang usapin ng discipleship essential, but specifically, pag-usapan natin ngayong umaga, following Jesus, discipleship essentials. Ang ating text ay nasa John chapter 1, verses 35 to 42. Pero bago natin basahin yan, I would like for all of us na tingnan po ang statement na ito. Okay? Ito ang sabi. Discipleship is about following Jesus. That's very basic. And it is a journey of transformation, growth, or devotion. Napansin nyo ba sa ating panahon ngayon, ang mga dating salita na simple ang kahulugan, nag-iiba na ang kahulugan ngayon. Let me give you an example. Last Wednesday night, si Jeno ang nagturo sa atin ng Wednesday Inspiration. Tama? At kung kayo ay nanood, ang tinalakay niya ay from awit to amen. Noong dating panahon, pag sinabing awit, wala na ibang kahulugan. Awit, song. Pero ngayon, sa panahon natin, pag sinabing awit, ang dami ng kahulugan. At ang isa sa mga maraming kahulugan ng salitang awit ay parang aray. Ayoko. Words evolve, okay? And one of the many words that evolve is the word follow. Noong unang panahon, pag sinabing follow me, isa lang ibig sabihin, sumunod ka sa akin. But today, the word follow has several meanings. Lalo na sa mundo ng social media. So if you have a Facebook account or X, may Twitter pa ba? Wala na, no? X na, no? You can follow me on my account and iba pang mga paraan. Siguro yung iba sa inyo, meron kayong pina-follow ng mga vlogger o kaya online seller or favorite author or speaker. But during biblical times, the word follow simply means, dahil susunod ako sa iyo, gagayahin ko ang iyong karakter and at the same time, ang iyong conduct. In other words, when we talk about discipleship, basically, it's all about following Jesus. And when we follow Jesus, we imitate His character and His conduct. Unlike today sa social media, you can follow somebody and hindi mo naman siya gagayahin lang or probably gusto mo lang yung kanyang mga posts o mga binibenta sa social media. So ngayong umaga, ang conclusion ng ating two-part series, Discipleship Essential, let's talk about following Jesus. And I would like to request everyone to please stand on your feet. Babasahin ko ang ating text ngayong umaga. And I would like you to listen and give your full attention to the reading of the Word. Babasahin ko ang John chapter 1, beginning verse 35
up to verse 42 from the New American Standard Bible. And it says, "The next day, John was there again with two of his followers. When he saw Jesus walking by, he said, 'Look, the Lamb of God.' The two followers heard John say this, so they followed Jesus. When Jesus turned and saw them following him, he asked, 'What are you looking for?' They said, 'Rabbi, where are you staying?' Rabbi means teacher. He answered, 'Come and see.' So the two men went with Jesus and saw where he was staying and stayed there with him that day. It was about 4 o'clock in the afternoon. One of the two men who followed Jesus after they heard John speak about him was Andrew, Simon Peter's brother. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and say to him, 'We have found the Messiah.' Messiah means Christ. Then Andrew took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, 'You are Simon, son of John. You will be called Cephas.' Cephas means Peter. John chapter 1, beginning verse 35 to verse 42, New American Standard Bible. Let's pray. Panginoon, babalik kami kung paano kami nagsimula. At ngayong umaga, maging malinaw nawa sa bawat isa sa amin kung anong ibig sabihin ng susunod kami sa iyo. At kung meron man sa aming kalagitnaan at sa nanonood online, nalilihis ng kanyang journey, nag-detour, or maybe going back, Lord, I pray ng iyong salita at ang conviction ng Holy Spirit ay dalhin kami sa pagsunod muli sa iyo. At kami naman, na sumusunod naman sa iyo hanggang ngayon, bagamat maraming mga challenges and difficulties, paalalahanan mo rin po kami, Panginoon, kung paano kami nagsimula. We entrust to you our time of learning together, and let the entrance of your word gives light to our heart. Pagpalahay mo po mga hindi namin kasama physically, marahil sila po ay merong pinagdaraan ng mga suliranin, physical, health, or whatever problem. Lord, we just lift them up to you, sustain them, preserve them, bless them. Handa na po kami makinig sa iyong salita, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. At bago ka umupo, sabihin mo sa Kanya, ako'y nagagalak sa Panginoon at nandirito ka ngayong umaga. Okay, you can take your seat. Thank you very much. Gospel of John. Pag tiningnan nating mabuti, ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay kakaiba sa tatlong Ebanghelyo ayon kay Matthew, Mark, and Luke. If you will remember, Matthew, Mark, and Luke are called synoptic gospel. Why? Kasi merong synopsis.
Samantalang ang gospel according kay John is very unique. Why? Kasi John represents Jesus as God. Unlike Matthew and Luke, mapapansin po ninyo, in Matthew chapter 1, merong genealogy, talaan ng saling lahi. Sa Luke chapter 1, the same, merong genealogy. Kasi ipinapakita doon yung human side ng Panginoong Jesus. But in the Gospel of John, wala tayong makikitang genealogy. Why? Kasi John is presenting Jesus as God. At dahil si Jesus ay totoong tao, truly man, and truly God, therefore, wala siyang pinagmulan. That's why you will read in John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then pagdating ng verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Ibig sabihin, inilalarawan ni Juan na itong si Hesukristo ay Diyos. Noon pa mang una, pero siya ay bumaba dito sa lupa at nag-anyong tao. At ang kanyang misyon, hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So dito po ay gusto kong makita natin at maunawaan natin pagdating sa ating text, ang salitang follow ay inulit-ulit ng 4 na beses. At yun ang binigyan ko ng pansin dito sa ating tatalakayin ngayong umaga. That's why ang title ng ating pinag-uusapan on this concluding message on a 2-part series, Discipleship Essential, is about following Jesus. At dito po sa John chapter 1, 35 to 42, ay gusto kong makita natin ang 3 mahalagang pangunahing bagay kung ano ba ang ibig sabihin ng following Jesus. Number 1, pursuing Jesus. I believe kayong mga nakagraduate na ng college at kayong mga nasa college na ngayon, or probably kung hindi ka umabot ng college, I would like to assume na marahil alam mo yung Maslow's hierarchy of needs. Are you familiar with that? Yung pyramid na ayon kay Maslow, na isang psychological theory, ang tao basically ay may 5 level ng pangangailangan. So imagine a pyramid or a triangle. Ang nasa ilalim ayon kay Maslow ay physiological needs. At kasama rito yung pangangailangan ng tao para mabuhay. At para mabuhay, kailangan niya ng pagkain, tubig, pahinga, at iba pa. Mga pangunahing bagay para ang isang tao ay mabuhay. Sa second level, ayon kay Maslow, ang pangangailangan ng tao ay safety needs. Ibig sabihin, once yung kanyang pangunahing pangangailangan ay na-meet, gusto naman niya dapat
safe siya. Ibig sabihin, border security, financial security, and a safe environment. And there's a third level is love and belonging needs. Parang sinasabi niya, ano naman silbi na marami kang pera, magandang karir mo, maganda trabaho mo, wala ka namang kaibigan, wala ka namang pamilya. So the third level is about love and belonging needs. Sinasabi ni Maslow na kailangan ng tao ang relationship, family, friends, and a sense of connection. At ang fourth level ay esteem needs. Ibig sabihin, ang tao kailangan niya ng respeto at affirmation galing sa kapwa-tao. At ang pinakatuktok ay self-actualization. Ibig sabihin, doon sa pinakamataas na bahagi ng pyramid o triangle ay ang kagustuhan ng tao maabot, lumabas yung kanyang full potential and to become the best version of himself or herself. Nasundan niyo ba yun? Bagamat I agree with Maslow's hierarchy of needs, ang aking pong napansin, it's purely, the focus is purely on the physical side. Nothing wrong with that. Kaya ko yan sinasabi kasi ganito. Lalahatin ko na. Sweeping statement. Okay? Without any exception. Lahat ng tao mahinahanap. At malamang, nandito tayo ngayong umaga, nanonood kayo ngayong umaga, at may hinahanap ka. Siguro ang iba sa inyo, ang hinahanap ay magandang career at ang magandang kabuhayan. That is good. Siguro ang iba sa inyo, ang hinahanap at this point in time is love life. And that is good. Siguro ang hinahanap ng iba sa inyo ay security. Gusto mo magkaroon na ng sariling bahay, sasakyan at iba pang mga bagay-bagay. And that is good. Kaya lang gusto kong maunawaan natin, itong mga hinahanap natin, bagamat nagdadala siya ng pansamantalang kaligayahan, pero hindi magtatagal. Hindi ko po ini-invalidate yung mga hinahanap at hinahabol natin. Ang gusto ko lang maunawaan natin, if there is one pursuit in our life that will truly satisfy us, it is the pursuit of Jesus. At ito ang unang punto na gusto kong makita natin on this concluding message on discipleship essential. Following Jesus. Babasahin ko ulit yung ating text. Again, the next day. If you will read yung chronology, if I'm not mistaken, ika-4 na araw na yan. Pag binasa niyo yan backward, pinakilala ni John the Baptizer kung sino si Jesus. That Jesus is the Messiah, He is the Anointed One, and later on, dito po sa part na to, ay ipapakilala niya si Jesus as the Lamb of God. At yun naman ay understandable kasi ang role ni John the Baptizer ay ihanda ang daraanan ng Panginoon. And then pagkatapos nun, tapos na.
So again, the next day, John was standing with two of his disciples. And he looked at Jesus as he walked and said, "Behold, the Lamb of God." The word behold simply means look, observe, gaze. In other words, very clear kay John, hindi siya ang Kristo, hindi siya ang Messiah, and at this point in time, he is pointing to Jesus. At katabi niya ang kanyang dalawang disciple. 37. The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. I want you to see the transition. Hindi ko alam kung gaano katagal naging follower ni John the Baptizer itong dalawang ito. But when John introduced Jesus as the Lamb of God, they transition immediately. And instead of following John the Baptizer, they followed Jesus. Gusto kong maunawaan natin yung salitang, "Behold the Lamb of God." Balik mo nga sa verse 36 muna. Yung pong motif o paglalarawan o paggamit ng mga katagang Lamb of God, pick up na agad nila yon. Naintindihan nila yon. Kasi in the Jewish context, yung lamb ay ginagamit nila to cover their sin. For example, in the Old Testament, once a year, ang high priest ay magpapatay ng isang batang tupa para takpan at bayaran ang kasalanan ng buong bansa. And they are doing it annually for many, many times. And then if you will remember, bago sila lumabas sa Egypt, nag-iba ang instruction ng Panginoon. Ang sabi niya, magpatay kayo ng batang tupa na walang bahid dungis o kapansanan at ipahid ninyo ang kanyang dugo sa mga hamba at tarangkahan ng inyong mga pintuan. This time, the blood of the lamb is applied per family. But John introduced Jesus on a different level. Kung noon ang sakripisyo ng lamb ay annually, kung noon nag-sacrifice sila ng lamb prior to their exodus, this time, sinasabi ni John, there will be one final sacrifice. And that's it. Wala na. Kung titingnan nating mabuti, John is looking forward. Saan? Doon sa sakripisyo na gagawin ng Panginoong Jesus doon sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. John is looking forward. But today, we are looking backward. Kasi tapos na yon. More than 2,000 years ago. At hindi na kailangang maulit. At hindi na mauulit kahit kailanman. That's why, nung panahon na nandun tayo sa dati nating pananampalataya, merong isang awitin na hanggang ngayon na hindi ko nakakalimutan. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on your people. Di ba nagsakristan ka? Hindi. Okay. Anyway, so, verse 38. And Jesus turned and saw them following and said to them, "What do you seek?" Anong hinahanap nyo?
In other words, itong mga naunang disciple ni Jesus are seekers. May hinahanap sila. And obviously, what they were looking for or seeking ay nasa harapan na nila. They said to him, Rabbi, which translated means, Teacher, where are you staying? Ang tanong ni Jesus, anong hinahanap nyo? Ang sagot nila, saan ka nakatira? Okay? 39. He said to them, Come, and you will see. Stop muna. Discipleship is an invitation to relationship. I want you to understand that. Discipleship is basically an invitation to relationship. And I believe when Jesus said, Come and you will see, He is making an invitation. And if you will remember, last week, we talked about ang discipleship, hindi pilitan. Ito ay kusang loob. And this is exactly what Jesus is saying here. Come and you will see. So they came and saw where he was staying. And they stayed with him that day, for it was about the 10th hour. Ito pong segment na to ng John chapter 1 ay ang panimulang pagsunod ng mga unang alagad ng Panginoong Jesus. That's why this morning, I decided na ituro ang text na to kasi iniisip ko sa ating pagpapatuloy ng paglalakbay ng pagdidisipulo, mahalaga na balikan natin kung paano tayo nagsimula. Tatlong bagay ang gusto kong makita ninyo sa unang point. Una, the pursuit of Jesus begins with a personal encounter. Pag tinignan natin ang buong Biblia, mula Old Testament hanggang New Testament, one thing is very clear and very obvious. It's a story of God meeting people. Specifically, one by one. Ito ay lagi nyo nang naririnig sa akin. Ang buhay ko po ay 2 beses na bago. Ang una ay nung maengkwentro ko ang aking asawa. Nagbago ang aking buhay. Kasi nung ako'y binata pa, I can make my own decision. Now that I am married, I cannot do that anymore. Okay? Tama ba, Ronel? Pala decision ka nung binata ka. Pero ngayong asawa mo na si Danica, hindi mo na magagawa yun. Okay, nung binata ka, kaya mong ilipat at may kapangyarihan kang ilipat ng channel ang remote ng TV. Ngayon, hindi mo na kayang gawin yan. Kidding aside, my life was changed when I encountered my wife. But the most dramatic change in my life happened in 1984 when I encountered Jesus. At ibig kong maunawaan nating lahat, in following Jesus, it all begins with a personal encounter. Just like the Apostle Paul, maaring hindi dramatic,
But one thing is sure, kaya ka sumunod sa Panginoon at sumusunod ngayon is because may panahon sa iyong buhay na naengkwentro mo ang Panginoon. Pangalawang gusto kong makita natin, the pursuit of Jesus shows a desire for intimacy. Nung itong dalawang alagad na to, itinuro ni John the Baptizer si Jesus as the Lamb of God, sumunod sila kay Jesus. At dito makikita natin yung kanilang marubdob na kagustuhang sumunod talaga kay Jesus. Sa paanong paraan? Kasi nung tinanong sila ng Panginoong Jesus, anong hinahanap nyo? Ang tanong agad nila, saan ka nakatira? Ibig sabihin, yang tanong na yan, saan ka nakatira, malalim po yan. Sapagkat inilalabas ng dalawang alagad kung ano ang tunay na larawan ng kanilang puso, specifically, yung hinahanap nila. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And then pinaunlakan sila ng Panginoong Jesus. At ang sabi, hali kayo, sumama kayo sa akin para makita nyo. At ang sabi ng Biblia, nagkasama sila at naganap ang pagsasamang iyon ng isang araw lang, specifically, alas 4 ng hapon. Ang intimacy kay Jesus ay hindi nangyayari ng isang matinding pagkakataon lang. It should be consistent. Dapat palagi nating hinahanap ang kanyang presensya. Pero totoo ba na minsan dahil nadidistract ang ating isipan sa mga gusto nating pursuit sa buhay na hindi naman masama, nakakalimutan natin ang pinakamahalagang pursuit sa lahat, and that is Jesus. Pag tinignan ninyo ang buhay ni Haring Solomon, bago siya maging hari, very obvious, the pursuit of his heart is God. In fact, tinanong siya ng Diyos, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Kapangyarihan, kayamanan, gusto mo sagutin ko na ang panalangin ni Kara David? Di ba yun naman sabi ng Diyos sa ating konteksto? Gusto mo ba kunin ko na ang buhay ng mga kaaway mo? Sa bagong translation, gusto mo ba sagutin ko na yung prayer ni Kara David? Sabi ni Solomon, no. Hindi ko gusto yan. Bigyan niyo lang po ako ng karunungan kung paano pangungunahan ang mga taong ito. And God answered his prayer. But later on in his life, as king of Israel, the third king of Israel, pambihira. Sa halip na ang Diyos, ang lagi niyang uunahing hanapin, hinanap niya si Aida o si Lorna o si Pe. Kawawang puso, nalilito. Di ba? In fact, ang sabi ng Bible, 1,000 ang kanyang babae. 700 ang asawa, 300 ang kabit. Lahat ng gusto niyang collection, kaya niya. Lahat ng kayamanan, meron siya. At ang sabi ng Biblia, dahil sa kanyang mga foreign wives, lumayo ang kanyang puso sa Panginoon. But later on, during his senior years, napagtanto niya
nalihis yung aking pursuit. Instead of pursuing God, I pursue these things. That's why ang conclusion niya sa Ecclesiastes chapter 12, remember now your Creator in the days of your youth. Ang ibig ko lang sabihin ay ganito. Tama lang na mag-pursue kayo ng magandang career. Magkaroon ng sariling bahay at lupa. Sasakyan, because ang sasakyan is no longer a luxury unless you are a Diskaya or Gardiola. Necessity na yan eh. Pero gusto kong maunawaan natin, wag mangyayari in our pursuit of a better life, nakalimutan natin yung pangunahing dapat nating unahin. And that is God. Wag nawang mangyari. Kung kailan gumanda ang ating karir, umuunlad ang ating buhay, nalayo naman tayo sa Panginoon. That's why discipleship essentials. It begins with pursuing Jesus. And it begins with a personal encounter, pero nagpapatuloy ito sa desire o kagustuhan na mapalapit lalo tayo sa Panginoon. At ang mangyayari niyan, the pursuit of Jesus is a process of learning and obeying. Oo, isang araw lang sila. Pero tandaan natin, may sinabi rin si Peter, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay isang araw. Palagay ko wala na mga abuti sa atin 1,000 rito. Meron ba? Kahit batiin ka pa ni Alex, mabuhay ka hanggang gusto mo, hindi ka aabot ng 1,000. Ang gusto ko lang maunawaan natin, sa pagsunod sa Panginoon, lalong-lalo na sa pagdidisipulo, huwag nating kakalimutan, laging hanapin, laging unahin ang ating Panginoon. Amen. Kung naintindihan nyo ang aking sinasabi, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Thank you very much. Number 2, proclaiming Jesus. Ang disipulong laging hinahanap si Jesus ay ang disipulong magpapahayag kay Jesus. So after pursuing Jesus, the next thing is proclaiming Jesus. Look at verse 40 and 41. One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Verse 41, he found first his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which translated means Christ. Tingnan niyo po yung salitang sinabi ni Andrew, "We have found the Messiah." Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, bago ang enkwentro ni Andrew kay Jesus, hinahanap niya na si Jesus. At nung siya ipakilala ni John the Baptizer kay Jesus, anong ginawa ni Andrew? Ang una niyang pinuntahan ay ang kapatid niya na Simon. Hindi yan tulpo Simon yan. Okay? Simon. Ano ibig kong makita natin ganito? Listen to me.
Dapat lang, tama lang, hinahanap natin palagi, nagbibuild tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon, and that is for a lifetime. Until the day we die. We must pursue Jesus with all that we have, with all that we are. However, gusto kong maunawaan to. As we pursue Jesus, huwag nating kakaligtaan na ipahayag siya sa iba. And in this case, ang unang tao na pinagpahayagan ni Andrew, because for the longest time, he is pursuing Jesus, is his brother, Simon. Ano ibig sabihin yan? Lagi ko itong sinasabi. Kung meron mang unang mga tao na dapat makinabang sa pagiging tagasunod nyo ni Kristo, ito dapat yung pamilya nyo. Mga magulang nyo, kapatid nyo, at kasama nyo sa bahay. And this is exactly what Andrew did. Naunawaan niya kung anong ibig sabihin ng following Jesus. And that is proclaiming Jesus. Again, tatlong bagay sa point number 2. There are people in your, pakipalitan yung hour, okay? My error? Okay. There are people in your circle or in our circle who needs Jesus. Totoo ba yung statement na yan? Yes. Meron ka pa bang family member na hindi pa sumusunod sa Panginoon? Don't proclaim Jesus yet. Pursue Jesus muna. Then as you pursue Jesus, you grow deep in your relationship with Jesus, may mangyayaring pagbabago sa'yo, and then you proclaim Jesus. Kung estudyante ka, sure ako may kaklase ka, hindi pa sumusunod sa Panginoon. Kung ikaw ay nagtatrabaho, the same. In other words, ganito, may mga tao sa ating paligid na kailangan nila si Jesus. Paano mo ipapakilala si Jesus sa kanila? Sasabihin ko na po sa inyo to, napansin ko, sa panahong ito ng ating paglilingkod sa Panginoon, dumami po ang young professional. Praise the Lord. Pero kumukonti ang mga estudyante. At itong mga nakalipas na araw, ako po ay nananalangin, Panginoon, ano ang pwede naming gawin para yung unang ginawa namin noon, campus ministry, ay ibalik namin dito. Kasi hindi pwedeng young pro lang ipoproduce natin at walang mga bagong estudyante ang nakakakilala sa Panginoon. Kasi pag nagsipag-asawa na kayo lahat at may mga anak na kayo, malaki ang epekto nun sa paglago ng HPCI of North Caloocan. So I've been praying about this and I've been very vocal sa ilang mga life group leaders natin. Ano yun? Pinaplano ko and I've been praying for it. Next year, loobin ng Panginoon, magtayo tayo ng student center, umupa tayo ng student center sa Camarino, kaya sa Bagong Silang. Kasi ganun tayo nagsimula eh. At magiging tambayan nila yon, pero magiging contact point natin sa mga estudyante and eventually, madala natin sila sa Panginoon. And then kahapon, may isang matalinong lalaki ang aking nakausap sa SM Bagumbong.
Bukod sa matalino, katatanggap lang niya ng bonus. At ang sabi niya, Dads, bakit hindi na lang tayo sa Congress kumuha at umupa ng student center? Sabi ko, makes perfect sense. And I agree with him. Si Kuya Owel, yung tinutukoy ko. Salamat sa input, Kuya Owel. And then nakita ko yung wisdom doon. Dahil tayo po ay nagpapatayo ngayon ng church. At kung meron kayong time, dalawin nyo po at makita nyo yung progress. Habang hindi pa tapos yung ating bagong location, palagay ko matalinong estratehiya na kukuha tayo ng isang lugar, gagawin nating student center, tambayan ng mga estudyante, para later on, pag natapos na yung ating bagong location, yun ang magiging student center natin. Makes perfect sense. And then of course, pwede nating isipin, Dads, nagpapatayo tayo ng church building. Gumagastos tayo. Tapos, uupa na naman tayo ng bagong lugar. Ito po ang akin nasa isip. Ang pinakamabuting investment ay hindi po sa building. Good investment yan, pero hindi yan ang pinakamabuti. Ang pinakamabuting investment sa tao. Kasi eternal yan. But anyway, going back to this, bakit ko po sinishare yan? Kasi I do believe at this point in time, kung meron man tayong dapat balikan sa pagdidisipulo, paano ba tayo nagsimula noon? At malinaw po sa aking alaala, 20 taon na, halos 20 taon nang nakararaan, nagsimula tayo sa campus. Why? Kasi merong mga tao in our circle, kailangan nila si Jesus. So following Jesus requires pursuing Jesus and proclaiming Jesus. Secondly, even if they don't know it, they are longing for Jesus. Kahit hindi po alam ng inyong mga kaibigan, kaklase, kasama sa trabaho, o miyembro ng inyong pamilya na kailangan nila si Jesus, pero in their hearts, I do believe there is that longing for Jesus. Naalala po ninyo yung ating strategy nung nag-conquest tayo sa UCC Camarin? Ang ginamit nating strategy, andun kaya tanong Alex, ay sa pamamagitan ng isang tanong, are you ready? And I was involved on that conquest sa UCC Camarin Campus. So ano yung gist ng are you ready? Ang sabi kasi ng Bible, the harvest is ready. Hindi lang plenty. John chapter 4. So ang naging diskarte natin, pag tinanong natin ang estudyante during enrollment, are you ready? Pag sinabi niyang, ready saan? Hindi, yes or no lang. Ay, hindi pa ako ready. O di pa, sa iba natin bibigay. At pag may sumagot, yes, I am ready. Then I share to you the gospel. Why? Because the harvest is ready. And when that student answered in the affirmative, then we share the gospel and introduce to them Jesus Christ. Tatandaan natin, in proclaiming Jesus, we point them to Jesus, just like John the Baptizer. And then we allow God to do His redemptive work in the life of that person. Anong pinag-uusapan natin? Discipleship essentials. Parang Discipleship 101 ito, back to basic. Ano-anong mga components? Pursuing Jesus. Number 2, proclaiming Jesus. And finally, number 3, persevering in Jesus. In ba o dapat with? In. Okay. Thank you.
Pursuing in Jesus, persevering in Jesus. Look at verse 42. He brought him to Jesus, meaning Andrew and his brother Simon. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas," which is translated Peter. Anong ibig kong sabihin ng persevering in Jesus? Nung iharap ni Andrew ang kanyang kapatid na si Simon, tiningnan siyang mabuti ng Panginoong Jesus at ito ang kanyang deklarasyon sa kanya. Tatlong bagay ang gusto ko makita natin sa ating last point. Una, when you encounter Jesus, you will have a new identity and purpose. Si Peter na dating fisherman, later on will become a fisher of men. And that is exactly yung nangyari sa atin. Nung tayo ay kinatagpo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong katauhan. At nagkaroon tayo ng malinaw na layunin sa ating buhay. The mere fact na halos karamihan ng young pro rito ay gumanda po ang buhay, salamat sa Panginoon. Para sa akin na dating yan, you understand your purpose in life. Hindi magpayaman, kundi unahin lagi ang Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng ating pangangailangan ay daragdag niya sa atin. Our new identity in Christ empowers us to live a life of obedience and service. Dito ay sinasabi sa atin, Jesus saw the potential in Peter. Parang sinasabi ng Panginoong Jesus, Peter, ngayong ako ay naengkwentro mo, nagkaroon tayo ng face-to-face encounter. If you will just pursue me and follow me, I will change you. Your full potential ay makikita ng mga tao. And then dito rin very clear, in persevering in Jesus, it is a journey of transformation. Pag tinignan ninyo ang buhay ni Peter, especially in the gospel, makikita natin doon yung kanyang tagumpay at yung kanyang mga kapalpakan. Yung kanyang bravado at yung kanyang kahihiyan. But when you look in the book of Acts, makikita natin ang ibang Peter. The leader of the early church. One of the leader of the early church. Anong ibig kong sabihin dito? In following Jesus, definitely makakaengkwentro po tayo ng mga difficulties and challenges. Huwag niyong sabihin sa akin na madali lang sumunod kay Jesus. Hindi po ako maniniwala. Mahirap po. Pero, dahil sinasamahan tayo ng ating Panginoong Jesus, kahit gaano kahirap ang journey na ito, gagamitin ng Panginoon yung mga difficulties and challenges na yan para baguhin tayo at maging kawangis tayo ng ating Panginoong Jesus. Tatlong pangunahing bagay na may kinalaman sa pagsunod kay Jesus. Tatlong letter P. Pursuing Jesus, proclaiming Jesus, persevering in Jesus. In closing, tatlong bagay uli. By this time, marahil ay obvious na sa inyo na ang inyong pastor ay mahilig sa tatlo-tatlo. 3 major points with 3 sub-points and 3 points conclusion. Pero last Sunday, 5 yun, di ba? Okay, anyway, let's close this. Number 1, pursuing Jesus with passion. Kumusta yung gigil natin kay Lord? Ito, sasabihin ko na may pagmamahala.
pwede kayong masaktan dito, pero I will say this with love. I will speak the truth in love. Madali kong malaman kung yung gigil mo kay Jesus nandyan pa. Di ka nalilate pag linggo. Pag outing, nanggigigil tayo. Alas 3 ng madaling araw, ang kitaan. Alas 2 pa lang, nandun na. Baka matulog na nga doon sa kitaan. Okay yun. Pero bakit pag panambahan, parang iba? Huwag po. At again, sabi ko kanina, sasabihin ko to ng may pagmamahal. Hindi kita po pwersahing gumising ng maaga because discipleship is an invitation to relationship. You decide. Are we willing to leave our comfort zones and follow Jesus wholeheartedly like Andrew and John? Number 2, proclaiming Jesus with power. Sa tuwing ibinabahagi natin ang mabuting balita, ibinabahagi natin ang pinakamatinding kapangyarihan sa mundong ito. Paul said, I am not ashamed of the gospel of God, gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. This is the most powerful message we can share. Why? Kasi meron siyang kapangyarihan para baguhin ang buhay ng ibang tao. Will we share our testimony and introduce others to the Savior, trusting in His transforming power? That's why gusto ko pong i-appreciate yung may mga invites. Di ko alam kung merong invites ngayon, pero sa buong isang taon natin, ang ilan sa inyo talagang nag-imbita. What about the others? I encourage you, share Jesus. And then thirdly, perseverance in Jesus' presence. Can we endure challenges and doubts, trusting in Jesus' sovereignty and goodness, and remaining committed in following Him? Alam nyo, sa pagsunod sa Panginoon, marami talagang hadlang at balakid. At marahil, pwedeng nakakaisip tayo na, worth it pa ba ang sumunod sa Panginoon? Ang hirap-hirap na ng aking pinagdaraanan. Pero kapag naunawaan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus, at the end of the day, kahit gaano kahirap, kahit hindi mo naiintindihan ang iyong sitwasyon, you will always go back to Romans 8:28. And we know that in all things, God works together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Basic discipleship, following Jesus. We do it 3 ways: pursuing Jesus, proclaiming Jesus, and persevering in Jesus. Inaanyayahan ko ang lahat na tayong lahat ay tumayo. Habang pinapalakpakan natin ang ating Panginoon, parang walang energy. Come on. We can do better than that. We will pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Merong hindi malilimutang panahon sa aming buhay. Kahapon yun. Kinatagpo mo kami sa isang specific na sitwasyon, at
kami po'y nagpapasalamat. Pero posible, Panginoon, na yung delight at excitement ng unang pagtatagpo ay manlamig. Kung kaya't dahil dito, Panginoon, hayaan mo po na sa memorya ng aming mga isipan, manumbalik yung mga unang panahon na mahal ka namin. Aminado naman kami, Panginoon, in the pursuit of a better life. And that is good. Merong tendency na makalimutan ka namin, Panginoon. At sa umagang ito, dakilang Diyos, huwag nawang maging hadlang ang mga pagpapalang pinararanas mo na sa amin para lumayo kami sa iyo, Panginoon. Manumbalik nawa yung aming excitement, yung aming kusang loob na kagustuhan na magkaroon ng malapit at malalim na relasyon sa iyo. Upang sa gayon, habang kami lumalalim sa aming pagkakilala sa iyo, ikaw naman ay aming ipinapakilala sa miyembro ng aming pamilya, mga kaibigan, kaklase, kasama sa trabaho. At kitang-kita nila, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita. Kasi nasasalamin sa aming mga buhay ang mga pagbabago na iyong ginagawa. Kung meron man sa amin ngayong umaga at sa mga nanonood, nasa punto na siya ng pagsunod sa iyo at para bagang ibig niya nang bumigay at huwag nang magpatuloy marahil dahil sa mga bigat ng kanyang hinaharap na mga suliranin at mga challenges at difficulties. Lord, I pray, maunawaan niya na kahit kailan ay hindi mo siya pababayaan. And I want to encourage, kung meron man sa ating kalagitnaan, you are experiencing rough and difficult time, maybe rock bottom experience. Gusto kong sabihin sa iyo, andito ang Panginoon at andito ang iyong spiritual family. At dahil dito, Panginoon, ilagay mo po sa aming isip at sa aming puso na ang pagdidisipulo ay isang panyaya para sa isang relationship. Una sa iyo at pangalawa sa aming kapwa. Pagyamanin mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso ngayong umaga. At amin pong inaangkin simula sa araw na ito hanggang bago matapos ang taong 2025. We will pursue you, we will proclaim you, and we will persevere in you. For this is our prayer in Jesus' name. Amen. Pwede mapalakpakan natin ang Panginoon, and we will respond through this song. Church, let's sing. Standing over the grace, setting my feet in your
to behold you face to face. Sing God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Ito po ang aming inaawit mula sa aming mga puso. Yayakapin namin ang krus ng aming Panginoong Hesus. At susunod kami sa iyo, Panginoon. Taas natin ang ating dalawang kamay at tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muli nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin na nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian mapakailanman siya nawa. Amen and amen and amen and amen. Come on, church, let's sing. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, Lord, I'll be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you.
applause kay Brother Han. Thank you so much, Dads. At music team again. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos. Alright, thank you, Lord. Ayan, sige. Praise God. Ang bilis lang, no? Konti na lang matatapos na agad yung Sunday. Magma-Monday na naman at alam ko excited na tayong lahat mag-Monday. But before that, tayo po muna tayong lahat para sa ating giving. Hawak na po ba natin ang ating mga tithes and offering envelope? Ayan, sige po, tayo po tayo. Sa mga hindi pa pahawak ang kanilang mga envelope, ayan, bibigyan ko po kayo ng 2 seconds. Alright? Pero bago po tayo dumako dyan, welcome po ulit, welcome po natin ngayong umaga, ang ating balikbayan. Yes, ang ating kapatid, Alex Tatoy. Alright, welcome back, brother. So sa lahat po mamaya ng nais ng chocolate, pila po sa likod. May dala po si Alex. Kaya kahit mga dollars lang, Lex. Yan, thank you na agad. So welcome back. Yes, we rejoice with you ng malala and we're proud of you. Proud ba tayo kay Alex? Oh, yes. Proud kami talaga. Ayan, so ngayon na adako po tayo sa ating tithes and offering. So before that, share ko lang, okay lang mag-SKL. Sabi, di ba sa Matthew 6:33, ang sabi doon? Nakalimutan bigla. Sabi nun, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ngayon, I don't know kung ano yung mga these things na gusto natin, na pinagpipray natin sa Panginoon earnestly. It could be our health, or kaya may iba't ibang aspeto, relationships man yan, or pinagpipray natin. Provision ng Panginoon, as sinagot na po tayo ng Panginoon through His Word, kung paano natin makakamtan yung mga panalangin natin. And that is through Matthew 6:33, sabi doon, but seek first. Ano daw gagawin? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And this morning, papakita natin sa Panginoon na in our finances, He is our Master. In our finances, He is our Lord. Okay? Nung tinanggap natin si Lord as our personal Lord and Savior, kasama po doon sa aspeto ng finances natin, siya pa rin ang Diyos natin. Siya ang masusunod. And ngayong umaga, we will give cheerfully. Mag-testify lang po ako ng sobrang short lang. Okay lang ba mag-share pa ako or ayaw niya na? Okay lang? Thank you Kasi mga nakaraang buwan, na-announce kasi ng asawa ko nung may asawa na ako. Ay, nung nag-preach siya, in-announce niya ba naman sa buong lahat na wala akong work nung mga nakaraang buwan. Pag pupunta ako dito, pinapakita ko lang na okay lang ako. I'm not broke at all. Ganyan. Pero wala, in-announce niya na. So, unemployed po ako for how many months na? June 30 yung last day ko. Thank you, Lord, for almost 9 years. Nakakatulog na po ako ng gabi. Tsaka hindi pa din. So, ayun, praise God. Praise God kasi unemployed ako. Tama ba yon? Parang sabi na, ba't nagpe-praise God siya? Praise God po kasi, sabi ng iba daw, medyo tumataba daw ako. Hiyang talaga ako pag, guys, sa mga gustong mag-gain ng weight, mag-resign na kayo. Ayan, so, ito ang matindi. Ito ang matindi, guys. Sa aming mag-asawa po, napakabuti ng Lord, hindi lang ako yung naging unemployed, pati yung asawa ko. Thank you, Lord, di ba? Sa hirap at ginhawa, yun pala yun. So, sabay po kami naging unemployed. And pag narinig nyo, mag-asawang unemployed, parang kawawa naman ang mga to. Ito ang matindi, guys, hindi kami pinabayaan ni Lord. Naiyak ako, pero hindi ako iyak. Ayan, so hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Ilang months, alam niyo po kahit gaano kadami ng pera ninyo, pag ilang buwan, walang trabaho at walang pumapasok, ang bilis ng lahat. Parang isang upuan lang, ilang click lang ng mga bayarin, nawala na agad ang lahat. Ganon siya kabilis. Sa mga adulting na kaka-relate kayo sa akin. And ito po, bakit ko ba yung sinishare sa inyo?
sobrang buti ng Panginoon kasi hindi niya kami pinabayaan obviously sa mga nakaraang buwan. And hinayaan niya kami na talagang tuloy-tuloy ang pag-Starbucks. Ay, parang mali yung mga sinishare ko. Tuloy-tuloy talaga. Patuloy pa rin kami sinusustain ng Lord. Patuloy pa rin kami nagko-collect ng stickers. Tama ba yun? Patuloy pa rin kami na binubusog ng Panginoon at na gagampanan pa rin namin yung mga responsibilidad namin. Kung iisipin kahit kaming dalawa, nagugulat, paano kami nakaabot sa ganito na talaga namang nagigain pa ako ng weight. Dapat baliktad. Pero magaling si Lord. Patuloy niyang pinupour out yung pagpapala niya. One time, ito na nga, long story short, may work na po yung asawa ko, so pwedeng hindi na ako mag-work. Thank you, Lord. Parang ayaw ng iba. Ba't di ka mag-work? Unfair yan. May work na po yung asawa ko and praise God kasi yung pinag-pray po namin, dumarating po sa moment pag gantong oras na tithes and offering, namimiss kong may hawak akong envelope. Tapos, hawak ko yung 10% nung sweldo ko, ganyan. Nakakamiss. Yun lang yung nakakamiss pag unemployed. Di nakakamiss yung work. Pero nakakamiss yung moment na tahawak mo yung envelope mo and you are excited na mag-give back sa Panginoon. And pagka tumatay, actually bumubulong ako sa mga cell member ko college, sabi ko nakakamiss. Nainggit ako sana all my 10%. And yun yung panalangin ko that time. And praise God kasi ngayon po, we are back. Praise God, nakakahawak na ulit kami ng envelope. Hindi naman pinagbabawalan humawak ng envelope, but may 10% na ulit na pumapasok sa amin. And we are grateful. Nakaraan po, share ko lang super short, nag-uusap kami mag-asawa kasi ganyan pag may sweldo na, syempre itatabi niya yung 10%. Sino dito nagtatabi ng 10% or wala na? Ba't itatabi? Ba't hindi igagastos? Ayan, itatabi muna yung 10%. So, eto na, balik na kami sa normal routine, titingnan yung 10%, ganyan. Nag-uusap kami kasi syempre, pag matagal kayong walang work, may mga hinahabol tayo niyan, tsaka may paglalaanan. Ibang level na kasi talaga yung pamumuhay namin Talaga yung pangkape, hindi siya pwedeng mawala. So,